faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po mga magulang at kapatid. Sa oras pong ito ay tayo muli ay dadako sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at humingi ng kapatawaran sa anumang nagawa po namin kasalanan. Tulungan niyo po kami maunawaan namin na aming pag-aaralan sa oras na ito. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay sa Efeso 4:28. Sabi dito, ang magnanakaw ay huwag na magnakaw. Sa halip, magpagal siya at gumawa ng mabuti sa magitan ng kanyang sariling mga kamay upang siya ay maibigay sa nangangailangan. Mga kapatid, ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang aral tungkol sa pagbabagong buhay sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Minsan sa ating lumang pamumuhay, maaaring nagkamali tayo at nagkaroon ng masamang gawi. Ngunit sa biyaya ng Diyos, tayo ay itinawag upang mamuhay ng matuwid. Una, pag-iwas sa masama at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang dating nagnanakaw ay dapat tumigil sa kanilang maling gawain. Hindi lang ito tumutukoy sa pisikal na pagnanakaw, kundi sa anumang anyo ng pandaraya, pagsasamantala at hindi tamang pagkuha ng kayamanan o ari-arian ng iba. Okay. Bilang mga mananampalataya, dapat tayo mamuhay sa katotohanan at katarungan. Ang kahalagahan ng pagsisikap ay paggawa ng matapat. Sa halip na magnakaw, hinikaya tayo ng Diyos na magsikap at gumawa ng mabuti gamit ang ating sariling mga kamay. Ang ibig sabihin nito ay dapat tayong kumita sa marangal na paraan. Hindi natin kailangang yumaman upang magkaroon ng kahulugan ang ating buhay. Ngunit nararapat lamang na ang ating ikinabubuhay ay mula sa malinis na paraan, sa magitan ng sipag, tiyaga at katapatan. Sa ating trabaho, pinalulugod natin ng Diyos at nagiging magandang halimbawa sa iba. Ang pagtulong sa mga nangangailangan, isa sa pinakamahalagang bahagi ng talatang ito ay ang dahilan kung bakit tayo dapat magtrabaho upang may maibigay sa nangangailangan, hindi lamang para sa ating sarili ang ating kinikita, kundi upang makatulong din sa iba. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan tayo ng Diyos upang ipadama ang kanyang pag-ibig sa iba. Ang tunay na yaman ay galing sa Diyos. Sa mundong ito, maraming tao ang nag-iimbot ng kayamanan sa maling paraan. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa Diyos. Ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng ating pera, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ating buhay upang paglingkuran siya at ang ating kapwa. Ang bagong buhay kay Kristo ay bahagi ng ito. Malaking mensahe ni Pablo tungkol sa pagbabagong buhay kay Kristo. Kapag tayo ay naging mananampalataya, hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa dating makasalanang paraan. Tayo ay tinawag upang magbago at maging ilaw sa mundo. Okay? Maaari nating tanongin ating mga sarili sa oras na ito. Ito, bilang pagninilay. Mayroon ba tayong mga maling gawi na kailangan nating talikuran? Okay. Pangalawa, paano natin mas mapapahalagahan ang pagsisikap at paggawa ng mabuti? Pangatlo, tayo ba ay tumutulong sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya? Naway bigyan tayo ng Diyos ng lakas upang mamuhay ng matuwid, magsikap ng may integridad at maging mapagbigay sa nangangailangan. Sa gayon, tayo magiging tunay na tagapagsunod ni Kristo. So, yun lang po. Sana po ay tayo ay may nakuhang mensahe, aral sa ating pinag-aralan. Tayo po ay muling manalangin. Amang Diyos, salamat po muli sa aming mga pinag-aralan. Nawa nga po ay kami ay gumawa ng tama at hindi lang para sa aming sarili, kundi para maging pagpapala rin sa marami pang nangangailangan. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.